At sabihin natin na masaya ako at pinili mo dito. I'm happy that you chose to be here. Masaya po kami na nandito po kayo. Para po sa mga bago naming kasama. Ayan. Tayo po muna ay manalangin. Thank you Lord, thank you Father, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Lord, maraming salamat Panginoon sa gabing ito na ibinigay niyo po sa amin, O Lord God, upang pag-aralan ng iyong salita. Dalangin ko po Panginoon na kayo po ang manguna, Panginoon, sa inyong lingkod. Bigyan niyo po ng kapangyarihan, Panginoon, ang bawat sasabihin ko sa gabing ito, Lord God. Nawa, Panginoon, ang mensahe ay tumimo sa bawat puso ng makikinig sa gabing ito, Lord God. Maraming salamat. Ito po aming dalangin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. So, this year po, magkukwento lang po ako, maiksi. This year, meron po akong ginawang choice. Choice ko po na to actively avoid coffee. Kasi medyo, ewan ko po, para po atang kasama po ito sa pagtanda na meron po tayong acid reflux bigla. Di man po ko na-inform na kasama po sa pagtanda yung acid reflux. So medyo active po na umiiwas po ako, hindi po ako nagko-quit. Nagkakape pa rin po ako minsan, pero madalas po iniiwasan ko na siya. So, in my experimentation, ang usually po kasing yung kapalit ng kape ay tsaa. So, sino pong nagtsatsaa? Sino pong nagkakape? Marami akong tropa dito. Yon. Hello guys, mga coffee buddies. Ayun. Sa akin po pag-experiment or yung pag-explore po, tsaa po yung next na maaari nating gawing kapalit ng coffee. Ano? Tapos, ang nakita ko pong kapalit ay yung chai. Familiar po ba tayo sa chai? Sige, Kuya Chris, meron tayong picture dyan. Ayan po yung chai. Sa mga hindi po nakakaalam or hindi po masyadong familiar kung ano yung chai, ang chai po ay isang uri ng tsaa na usually po kasi yung tsaa gawa po siya sa dahon. Kunyari yung green tea leaves, yung black leaves. Ito pong chai, gawa po siya sa mga iba't ibang spices gaya ng, ayan po, cinnamon, star anise, fennel, cardamom, peppercorns or yung paminta, yung ganun po siya. Kaya siguro mas okay siya sa akin kasi gusto ko yung warmth, kasi yung warmth niya or yung pagka-spicy nung chai compared dun sa effects ng yung palpitation na dala ng kape. Tama? Ayun. Kaya mas trip ko siya. At ayun nga, syempre hindi naman sa mga hindi po nakakaano. Ma-order po kasi siya sa isang sikat na coffee shop at hindi po sustainable na lagi po tayong nasa coffee shop. So, ako po bilang practical na tao, naghahanap po ako ng mga alternative or yung kung paano magiging sustainable yung pag-inom ko ng chai. So, yun, sa akin paghahanap, sa pagre-research ko, bigla pong nagbago din po yung algorithm ko sa phone. Alam niyo po yung algorithm? Yung algorithm po, yun po yung nagpapasmart sa smartphones natin. Alam niya kung ano yung mga hilig mo, alam niya yung mga videos na pinapanood mo, subaybay niya kung ano yung mga ini-skip mo. So yung algorithm ko rin po, nagbago siya. So bigla na lang po, na na-realize ko na yung sinuggest niya sa akin na yung chai ay hindi lang pala po, which is simply yung chai po kasi, kapag tinranslate po natin, ang literal po niyang translation in Hindi ay tea. Tsaa lang po siya. Yung chai, tsaa siya kapag tinranslate mo. So, pero dun po sa algorithm ko, bigla ko pong nakita na yung chai ay actually isang Hebrew word. Sige Kuya Chris, pakita po natin kung ano yun. Which is pronounced differently. Ito yung tinatawag na, ang banggit po sa kanya sa Hebrew ay chai. Para pong siyang K. Chai. Ayun po. So, ang galing no kasi hindi lang siya inumin, pero meron siyang spiritual na reality. Nax, pati sa inumin, dapat spiritual tayo, no? Pero actually, familiar na tayo dito eh. Every year natin ginagawa na tuwing Evening of Praise and Worship, ano yung ating toast? L'chaim, which means to life. So, yun yung meaning ng chai. Life. That's what chai means. Life. And switching from coffee to chai, at gaya nung pagbabago nung response ng aking katawan doon sa effects nito, nawa sa ating pag-aaral sa gabing ito ay magkaroon din ng pagbabago yung
literal nating buhay, yung life natin ay magkaroon ng pagbabago kapag narinig natin ang mensahe ng Panginoon sa gabing ito. So, marahil nagtatanong kayo, ano nga ba ang buhay? Life is a gift, di ba? A gift of life, di ba nga laging sinasabi yun. In Genesis 2, verse 7, basahin po natin, "Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being." Ang sabi doon, breath of life. In Hebrew translation, Nishmat Chaim. This is something na kailangan nating i-acknowledge ng mas madalas pa. More often na alalahanin natin na tayo ay buhay hindi dahil dahil tumitibok yung puso natin, dahil humihinga tayo. Kasi marami ng hindi tayo buhay. We are not alive because of our biology, but instead because God breathed His life into us. Yes, we are created, pero we only became alive when God breathed His life into us. That's when we have received yung Chai. And I loved how Pastora preached this recently, na yung life, hindi siya automatic. Kailangan, sobrang special natin sa Lord kasi tayo, sa lahat ng creation niya, tayo yung hiningahan, tayo yung may special effort. Kasi yung iba, sinabi lang into existence. Pero tayo, ang ginawa ng Panginoon, hiningahan niya tayo. Ganun tayo ka-special. It is given, it is breathed into us. And we must receive God's breath to truly live. We must receive Chai. And in the same line na we must receive Chai, or we must receive Chai, puntahan po natin in Deuteronomy 30, verse 19. Here it says, "I have set before you life and death, blessings and curses. Now, choose life, choose Chai, so that you and your children may live." Notice how important, notice something important here. Nung sinabi ito ni Moses sa mga Israelites, yung mga Israelites, alam niya na nila na buhay sila eh. So bakit pa sasabihin ni Moses na piliin niyo yung buhay? Natanong niyo ba yon? Ano ba yung pinapatukuyan ni Moses sa verse na ito? Ang pinapatukuyan ni Tito ay hindi yung ating biological life, kundi yung ating covenantal life with Jesus Christ or with God. Yung ating pagpili sa buhay, yung pagpili natin sa Chai, ay magandang na-preach na ating Pastora Michelle sa kanya namang walk series. Narinig natin to, walk with God, walk for Jesus, walk in unity. Bakit? Bakit kailangan tayong mag-walk in God? Bakit kailangan natin piliin? Bakit kailangan natin piliin yung Chai? Puntahan natin yung kasunod na verse nitong verse 19. "And that you may love the Lord your God, listen to His voice and hold fast to Him. For the Lord is your life. The Lord is your Chai. And He will give you many years in the land He swore to give to your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob." The Lord is our life. El Chai, the living God. Pero wag natin kalimutan na hindi ito yung first encounter na merong pagpili between life and death. It is important to remember na yung scenario na ito, itong encounter na ito, ay nangyari na rin in the time of Adam and Eve. Pinapili sila life or death. The tree of life or the tree of the knowledge of good and evil. And sadly, they did not choose life. Isa rin ito sa mga wow moments nung nagpipreach si Pastora about breath of God. Na in Genesis 2, hiningihan tayo ng Panginoon, binigyan tayo ng buhay through the breath of God. Pero in Genesis 3, bugs, kasunod na verse agad, wala na, nag-fail na agad yung mankind. And if only, yun nga, na kung pinili lamang nila Eva at Adan, yung tree of life, marahil tayo, lahat ngayon, ay nag-e-enjoy sa buhay na walang hanggan.
Pero hindi nga yun yung nangyari, di ba? They did not choose the tree of life. And so, the breath was lost through sin. Nawala yung buhay, nawala yung kay. And we lost our kay during that moment. Pero alam niyo yung good news? Hindi doon natapos ang lahat. In John 10:10, Jesus says, in 10b, I have come that they may have life and have it to the full. Jesus came for us to have kay. Jesus came to lost or to restore what was lost and came to give us kay again. And in Romans 8:2, sabi ni Pablo, because through Christ Jesus, the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death. Through Christ, we are no longer bound to death. We are no longer stuck with a life that merely exists. Hindi na tayo nabubuhay para lang, mabuhay lang, kundi nabubuhay tayo para sa Panginoon. And we exist for us to have an abundant life. Yun yung pangako ng Panginoon, napakaganda. That we may have life and have it abundantly. Kaya as we continue to worship today, let us come before our living God, El Khay, and ask that we receive life. Tonight, let us choose life. Let us choose the living God. And as we lift our hands high, declaring that we chose Khay, let us remember how good God is to us. Let us pray. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa inyong salita. Maraming salamat, Panginoon, dahil we know, Lord God, that it is you that give us life, O Lord God, that kay is from you, O Lord God, that you have breathed your life in us, O Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Sa gabing ito, Lord God, nais ko pong sabihin sa inyo, Lord God, na kayo po ang pinipili namin, O Lord. We choose life. We choose kay at this very moment. Maraming salamat, Panginoon. Kayo po ang manguna sa bawat isa, O Lord God. And I pray, O Lord God, that as we choose life, O Lord God, samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming buhay. Kayo po ang sumama sa bawat isa, O Lord God, na naririto, O Lord God. Katagpuin niyo sila, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Maraming salamat. Ito po aming dalangin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen and amen.